Ang dating mainit na pagmamahalan ay napalitan ng kasing lamig ng yelong pagsasama hanggang sa tuluyan itong naging bato. Paano kung malaman mo na ang asawa mo may ibang lalaki na kinahuhumalingan at nagpapainit dito gabi-gabi? Hindi siya martir para magbulag-bulagan sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Palihim niyang sinundan ng asawa upang malaman kung sino ang kinalolokohan nito. Ngunit nagimbal siya nang makilala kung sino ang lalaki nito. Walang iba kundi ang kanilang kapitbahay. Hindi siya papayag na magmukhang tanga at kaawa-awa sa isang tabi. Sa labis na galit, nakatikim ang mga ito ng hagupit niya. Talagahan? Sa Maynila na tayo maninirahan? Hindi makapaniwalang tanong ni Jennifer sa kanyang asawa. Yes, hon. Doon na tayo titira at bubuo ng masayang pamilya. Excited na ako, Han. Pero teka, paano itong farm? Ibibenta na ba natin? Hindi. Si Daniel na ang mamamahala ng farm. Nang sa ganun, matuto siya hindi yung puro babae lang ang alam niya. Sa bagay, maganda nga yung naisip mo. Pagsang-ayon naman ni Jennifer sa desisyon ng asawa. Bagong kasal lamang ang mag-asawang Jennifer at Third. Sa kagustuhan ng papa ni Third na makasama siya sa iisang bahay, napilitan si Third na pagbigyan ng kanyang ama. High school si Third nang maghiwalay ang mga magulang. Naiwan silang dalawa ni Daniel sa pangangalaga ng mama niya, habang isinama naman ng papa niya ang kanyang kuya Jeric. Oo, aminin ni Third na malayo ang loob niya sa ama. Yun ang dahilan kaya hindi niya ito dinadalaw sa Maynila. Ngunit nang magkasakit ang ama, nakiusap ito sa kanya. Dahil dito, napilitan siyang pumayag. Napag-isip-isip din niya na panahon na para patawarin ng ama. Masyado ng maraming taon ang nasayang sa kanilang mag-ama. Labis naman ng tuwa ng kanyang mama nang malaman na galing sa kanya ay handa na siyang patawarin ang ama at ito ay makasama. Niyaya niya ang bunsong kapatid na si Daniel, ngunit hindi pa ito handa na makitang muli ang kanilang ama. Kaagad nga silang lumuwas ng Maynila ni Jennifer. Hindi naman sila nahirapan na hanapin ang bahay ng kanyang papa. Tuwang-tuwa ito na sinalubong silang mag-asawa at niyayang pumasok sa loob ng bahay. Thanks, iho. Sa wakas, pinagbigyan mo din ako na makasama ka. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Ako din, Papa. Masaya ako na makasama ulit kayo sa iisang bahay. Kalimutan na natin ang mga nangyari noon. Magsimula tayong muli. Naiiyak na niyakap ni Third ang kanyang papa. Doon niya napagtanto na masarap sa pakiramdam kapag walang galit na kinikimkim. Wala namang naging problema sa pagitan nilang mag-asawa sa bahay ng kanyang papa. Makalipas ang isang linggo, formal siya nitong ipinakilala sa buong staff ng hotel bilang pangalawang anak at papalit na CEO sa oras na mag-retire ito sa posisyon. Bakit ako, Papa? Bakit hindi si Kuya Jeric? Ayaw ng Kuya Jeric mo. Mas mahal niya ang pagtuturo sa mga bata. Ikaw ang pangalawa kong anak, kaya ikaw ang papalit sa akin. Pero Papa, wala nang pero-pero Third. Kaya ngayon pa lang, ihanda mo na ang sarili mo. Walang nagawa si Third, kundi ang tanggapin na lamang ang gusto ng kanyang ama. Kinagabihan, habang nagpapaantok silang mag-asawa, Han, may sasabihin sana ako sa'yo. Tungkol saan? Bala ko sanang magtrabaho. Hindi kasi ako sanay na walang ginagawa sa maghapon. O sige, ayos lang sa akin kung yan ang gusto mo. Hiring ngayon sa hotel. Baka gusto mo doon ka nalang magtrabaho. Suggestion ni Third sa asawa. Naku, hindi na Han. Mag-a-apply na lang ako sa public school o private. Depende kung saan ako mabilis na matanggap. Graduate ng education si Jennifer at nakapagturo na din ito sa kanilang lugar. Yun nga lang, nang magpapakasal sila, pinahinto niya ito sa trabaho at naintindihan naman ito. Magkatulong nilang pinalago ang farm na nabili niya. Si Daniel sanang tutulong sa kanya, ngunit inuuna naman ito ang pambababae. Ngayon na nandito na sila sa Maynila, panahon na para bumalik sa pagtuturo si Jennifer. Dahil iyon ang kanyang pangarap. Ayaw niyang ipagkait sa asawa ang pangarap nitong makapagturo sa mga bata. Sige, ikaw ang bahala. Pero para mapabilis ka sa paghahanap ng school, may kilala ako na pwedeng makatulong sa'yo. Sino? Sino pa di si Kuya Jeric. Teacher yon. Baka pwedeng sa school na lang nila. Naku, nakakahiya naman sa kuya mo, Han. Huwag na lang kaya. Kaya ko namang maghanap ng school kahit walang tulong ang kuya mo. Okay lang yun, Han.
Mabait si kuya. Tsak na magkakasundo kayong dalawa. Lalo pat pareho kayong teacher. O sige, ikaw ang bahala. Pero bago yun, kukunin ko muna ang bayad mo. Ha? Anong bayad? Alam mo na yun. Kaagad niyang hinapit ang asawa at walang intro-intro na sinakop ang mga labi nito na kaagad naman itong tinugon. Ilang saglit pa, malaya na nilang pinasasaya ang isa't isa sa ibabaw ng kama. Hindi nagtagal ay sabay nilang narating ang dulo na may matamis na ngiti sa mga labi. Kinabukasan, kaagad na kinausap ni Third ang ama tungkol sa kanyang kuya Jeric. Napag-alaman na niyang bumukod na pala ito ng sariling bahay at ang nakakatuwa, kapitbahay lamang ito ng kanyang papa. Kailan pa bumukod si kuya ng bahay? Last year lang. Ang akala ko nga magpapakasal na sila ni Meryl, pero hindi naman pala. Bakit papa, anong nangyari? Hindi pa daw handang lumagay sa tahimik itong si Meryl. Nung una tanggap naman ng kuya mo, ngunit hindi nagtagal na uwi silang dalawa sa hiwalayan. So, single ngayon si Kuya Jeric? Ang pagkakaalam ko, may nililigawan siya ngayon, pero hindi ko lang alam kung sila na nung babae. Ang mabuti pa, puntahan mo na lang ang kuya mo. Nandyan pa yan ngayon. Alam ko panghapon ng klase niya. Sige papa, salamat. Kaagad niyang pinuntahan ni Third ang bahay ng Kuya Jeric niya na nasa tapat lamang ng bahay ng kanilang papa. Malaki ang bahay nito, halatang pinaghandaan. Pinindot ni Third ang doorbell. Hindi naman nagtagal, bumukas ang malaking gate ng kanyang kuya. Nanlaki ang mga mata nito nang siya ay makita. Ngunit halata ang kasiyahan sa mukha nito. Wow, finally bro. Dinalaw mo rin si papa. Kailan ka pa dumating? Oo nga bro. Kahapon lang kami dumating ni Jennifer. Dito na muna kami maninirahan. Yun kasi ang gusto ni papa. Kaya pinagbigyan ko na lang. Siguro maganda na rin to para makabanding ko naman si papa. Napakagandang desisyon bro. At Jack, tuwang-tuwa si papa. Halika sa loob. Mabutit na abutan mo ko. Aalis kasi ako mamaya. May klase ka ba? Wala, rest day ko ngayon. Binyag kasi ng anak ng kaibigan ko. Kinuha nila akong ninong. Ganun ba? Siya nga pala, Kuya Jeric. Kaya ako nagpunta dito, may sadya ko sa'yo. Itatanong ko sana kung nangangailangan kayo ngayon ng teacher. Si Jennifer kasi, gustong mag-apply para hindi na mahirapan maghanap ng school. Tamang-tama Third, kakaalis lang ng isang teacher namin. Nagkaroon kasi ng issue, na in love sa estudyante niya. Alam naman natin na bawal magkaroon ng relasyon ng isang teacher sa estudyante. Kawawa naman, mahirap kasing pigilin ng puso. Sinabi mo pa, sabihin mo kay Jennifer, ako nang bahala sa kanya. Hindi matatapos ang week na to'y may trabaho na siya kamo. Salamat kuya. Nagkwentuhan pa silang dalawa bago umuwi ng bahay si Third. Masaya niyang ibinalita sa asawang magandang balita. Halos tadta rin siya nito ng halik sa pisngi sa sobrang tuwa nito. Salamat Han. Maya-maya ay sabi nito habang nakayakap sa kanya. Huwag ka sa akin magpasalamat kundi kay Kuya Jeric. Salamat pa rin sa'yo. Sa wakas, matutuloy na ang pangarap ko na makapagturo sa mga bata. Masaya ako para sa'yo, Han. Pero sana wag mong kakalimutan na may asawa ka at yung pangarap natin na magkaroon ng anak. Oo naman, hindi ko yun makakalimutan na Han. Maybe next year, pwede na tayo magkaroon ng anak na kukumpleto sa pamilya natin. Excited na ako, Han. Kung pwede lang sana kahit ngayon na. Natatawang pinupog ulit siya ng halik sa pisngi ni Jennifer. Hanggang sa mauwi sila sa mainit na gabi. Makalipas ang isang linggo, nakapasok na si Jennifer sa school na pinagtatrabahuhan ng kanyang Kuya Jeric. Dahil iisang school lang naman ang pinagtatrabahuhan ng dalawa, kaya isinasabay na ito ng kanyang kuya. Habang si Third naman, naging busy sa negosyo ng ama. Halos sa gabi na lamang silang nakikita at nag-uusap ni Jennifer. Pero hindi iyon naging dahilan upang mawalan sila ng time sa isa't isa. Gabi-gabi pa rin nilang pinagsasaluhan ng init ng kanilang pagmamahalan. Ngunit makalipas ang ilang buwan, napapansin ni Third na may nag-iba sa asawa. Hindi na ito ganoon ka-sweet sa kanya. Dati kasi sa tuwing uuwi siya ng bahay galing trabaho, sinasalubong siya nito at nakahanda na rin ang damit niyang pambahay. Ngayon ay hindi na. Siya na ang naghahanda ng mga iyon. Pero ayos lang, naiintindihan niya ang asawa. Alam naman niyang pagod din ito sa pagtuturo. Nang gabing yon, gusto sana ni Third na may mangyari sa kanilang mag-asawa.
Ngunit tinanggihan siya ni Jennifer. Katwiran nito, pagod at walang gana. Siyempre hindi niya pinilit ang asawa. Kaya pa naman niyang magtiis. Pero ang totoo, mag-iisang linggo na silang walang ganap sa kama. Kinaumagahan pagising ni Third, nagtaka siya nang makitang bihis na bihis si Jennifer. Aalis ka? Oo, Han. May lakad kami ng co-teacher ko. Ganun ba? Anong oras ka uuwi? Hindi ko alam eh. I-text na lang kitahan kapag pauwi na ako. Okay. Sana wag kayong gabihin. Gusto ko sana na mag-dinner tayo mamaya sa labas. Sige, susubukan ko. Sa sobrang pagmamadali ni Jennifer, pati kiss niya, nakalimutan na rin ito. Hinatid na lamang ng tanaw ni Third ang papalayong asawa. Sa halip na kumain ng almusal, naisip ni Third na sa bahay na lang ng Kuya Jeric niya para may kasabay siyang kumain. Ngunit pagdating niya sa bahay nito, ay paalis na ito. Aalis ka, kuya? Oo, may importante akong lalakarin. Bakit, may kailangan ka ba sa akin? Wala naman, kuya. Gusto lang sana kitang makasabay kumain ng almusal. Bakit naman, wala ba si Papa? Si Jennifer? Maagang umalis si Papa. Si Jennifer naman, may lakad kasama ang co-teacher niya. Next time na lang tayo kumain ng sabay, Third. Sa ngayon, kailangan ko nang umalis. Baka hinihintay na ako ng kausap ko. Sige, kuya, ingat ka. Samantala, naiinip na si Jennifer sa kakahintay kay Jeric. Ilang minuto na itong late sa kanilang usapan. Tatawagan na sana niya ito nang makita na ang parating nitong sasakyan. Hinintay niyang makababa ng sasakyan si Jeric bago ito nilapitan. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay dito ah. Reklamo ni Jennifer, sabay simangot kay Jeric. Sorry. Dumating kasi sa bahay si Third. Mabuti na lang at hindi na ako kinulit. Ano? Pinuntahan ka ni Third sa bahay mo? Anong sadya niya? Nagyayayang kumain ng agahan. Hindi kaya nagdududa na siya sa atin? Relax, Jennifer. Imposibleng mangyari yun. Malaki ang tiwala sa akin ni Third. Imposible na pagdudahan niya ako. Kaya ikaw umayos ka. Huwag kang magpapahalata sa kanya. Kundi tapos ang maliligayang araw natin na magkasama. Palagi naman ako nag-iingat, Jeric. Tsaka mahal na mahal ako ni Third. Mabuti na yung nag-iingat, Jennifer. Ayoko na magkagulo kaming magkapatid ng dahil lamang sa'yo. Sabay na silang dalawa na pumasok sa loob ng hotel at nag-check-in. Pagkasara pa lang ni Jeric ng pintuan, kaagad siya nitong hinila at inangkin ang kanyang mga labi. Mabibilis ang kanilang mga kilos. I miss you so much, Jennifer. Para ako mababaliw pag hindi kita kasama. Na-miss din kita, Jeric. Gawin mo ang gusto mong gawin sa akin. Hindi kita pipigilan. Isa lang ang gusto kong gawin sa'yo, Jennifer. Ang angkinin ka ng paulit-ulit. Ang maramdaman ng init mo. Ang mga labi mo na kinababaliwan ko. Ngayon lang ako nabaliw sa isang babae. At sa'yo pa na asawa ng kapatid ko. Ako din, Jeric. Walang gabi na hindi ko hinahanap ang mga halik mo. Sulitin natin ang mga oras na magkasama tayo. Sinimulan na nga nila ang pagpapaligaya sa isa't isa. Paulit-ulit nilang pinagsaluhan ang bawal na sandali. Alam ni Jennifer na mali yun, pero hindi niya kayang pigilan ang katawan na magpaangkin kay Jeric. Sa tuwing ginagawa nila ang bagay na yun, pakiramdam niya, dobling kasiyahan ang pinaparamdam ni Jeric sa kanya. Kaya nitong higitan ang ginagawa sa kanya ni Third. Paano nga ba nangyari na umabot sila ni Jeric sa bawal na relasyon? Flashback. Masayang-masaya si Jennifer sa unang araw niya sa trabaho. Dahil iyon sa tulong ni Jeric. Labis-labis ang pasasalamat niya sa bayaw dahil dito hindi na siya nahirapan na maghanap ng school. Simula noon, palaging sabay na silang pumasok sa school at umuwi ng bahay. Hanggang isang araw, habang pauwi, naipit sila sa matinding traffic. Malakas ang buhos ng ulan, may kasamang kulog at kidlat. Sinabi ni Jeric na mag-check-in na muna sila para doon magpalipas ng oras. Pumayag naman si Jennifer dahil ihing-ihi na rin siya. Nag-check-in nga sila sa nadaanan nilang hotel kanina. Dahil puno na ang mga kwarto at isa na lang ang bakante, kinailangan nilang mag-share ng kwarto. May tiwala naman si Jennifer kay Jeric kaya kaagad siyang pumayag. Nang nasa kwarto na silang dalawa, napansin ni Jennifer na panayang tingin sa kanya ni Jeric. Kanina ko pa napapansin na panayang tingin mo sa akin. May dumi ba sa mukha ko? Hindi sumagot si Jeric, sa halip ay lumapit ito kay Jennifer at hinawakan ng mukha nito. Nabigla naman si Jennifer sa ginawa ni Jeric kaya hindi kaagad siya nakakilos. Magagalit ka ba sa akin kung hahalikan kita?
Anong sinasabi mo, Kuya Jeric? Gusto kita, Jennifer, matagal na. Simula nang una kitang makita, hindi ka na nawala sa isipan ko. Ngayon nakasama na kita, tayong dalawa lang dito. Ayokong palampasin ang pagkakataon na mahalikan ka. Ano? Pero mali ang nararamdaman mo, Kuya Jeric. Asawa ko ng kapatid mo. Mali na magkagusto ka sa akin. I know, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Wala namang ibang makakaalam kundi tayong dalawa lang. Natahimik si Jennifer at hindi alam ang isasagot kay Jeric. Mahal niya si Third at hindi niya ito kayang lokohin. Sorry, Kuya Jeric, pero hindi ko kayang lokohin ang asawa ko na kapatid mo. Ang mabuti pa siguro, umuwi na tayo. Medyo tila naman na ang ulan. Bubuksan na sana ni Jennifer ang pintuan nang maagap siyang pinigilan ni Jeric at walang ano-ano inangkin ang kanyang mga labi. Nagpumigla siya ngunit ayaw nitong tumigil sa ginagawa. Hanggang sa unti-unti siyang nadadarang sa mga halik na ipinagkakaloob nito sa kanya. Namalaya na lamang ni Jennifer na nakikipaghalikan na siya kay Jeric. Iyon ang naging hudyat para mas lalo itong maging mapusok. Itinulak siya ni Jeric sa kama. Sinasabi ng utak niya na mali yun, pero iba naman ang sinasabi ng katawan niya. Ilang sandali pang lumipas, namalaya na lamang ni Jennifer na ginagawa na nila ang bagay na iyon. Napakaganda mo talaga, Jennifer. Kaya pala baliw na baliw sa'yo si Third at gabi-gabi niyong ginagawa ang bagay na yun. Hayaan mo ko ngayon at sigurado ko na masasaya ka sa akin. Hindi mo makakalimutan ang gagawin natin. Baka nga hanap-hanapin mo pa. Huwag, please, Malito. Ayoko magkasala kay Third. Walang mali sa gagawin natin. Pagbibigyan lang natin ang mga gusto ng katawan natin. Pero hindi na natapos ni Jennifer ang sasabihin. Mainit na mga labi ni Jeric ang nagpahinto sa kanya. Alam niyang mali, pero hindi niya kayang pigilan ang init na nabubuhay sa kanya dahil sa hatid ni Jeric. Kahit mali nagpaubaya siya kay Jeric. Bago nila nilisan ang hotel, 3 beses nilang ginawa ang bagay na iyon. Pagpasok ni Jennifer sa kanilang kwarto ay naroon na si Third, mukhang kararating lang din. Tinatawagan kita pero hindi mo naman sinasagot ang mga tawag ko. Nag-alala tuloy ako sa'yo. Pasensya na, Han, naka-silent kasi ang phone ko. Sa susunod, wag mong i-silent para mabilis lang kitang matawagan, okay? Okay, sige. Maliligo muna ako, Han, at pagkatapos ay kakain na tayo. Habang naliligo, naalala bigla ni Jennifer ang namagitan sa kanilang dalawa ni Jeric. Nakaramdam siya ng matinding guilt, pero sinisigurado niya na iyon ang una't huling beses na makakagawa siya ng kasalanan sa asawa. Paglabas ng banyo, naabutan niyang nakahiga si Third. Ngunit nang makita siya nito, kaagad itong tumayo at lumapit sa kanya. Umikot ito sa likuran niya at hinawakan na magkabila niyang balikat. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang mainit nitong mga labi. Han, mamaya na. Kumain na muna tayo ng hapunan. Hindi pa ako nagugutom, Han. Pero Han, naputol ang pagsasalita ni Jennifer nang takpan ng mga labi ni Third ang kanyang labi. Walang nagawa si Jennifer kundi pagbigyan ng asawa. Maingat siya nitong isinandal sa saradong pinto at dahan-dahan nilang ginawa ang bagay na iyon. Nang matapos nilang pagsaluhan ng init ng kanilang pagmamahalan, pinugbog siya ng halik sa pisngi ni Third. I love you, Han. Mahal na mahal din kita, Han. Tugon ni Jennifer sa asawa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang guilt na nararamdaman para sa asawa. Ang akala ni Jennifer, hindi na mauulit ang nangyari sa kanila ni Jeric. Ngunit nagkamali siya. Dahil isang hapon, habang pauwi sila, bigla na lang nitong itinigil ang sasakyan at mabilis na inangkin ang kanyang mga labi. Sa labis na gulat, naitulak niya ito at nasampal. Sa halip na magsalita si Jeric, muli nitong inangkin ang kanyang labi. Katulad ng nangyari sa hotel, hindi niya kayang pigilan ang kapusukan ni Jeric. Unti-unti siyang nadadarang hanggang sa kusang bumigay ang katawan niya sa lalaki. At matapos nga nilang pagsaluhan ng bawal na sandali, pinaandar na ni Jeric ang sasakyan. Tahimik lamang sila habang nasa biyahe. Simula nga noon, naging magkarelasyon sila ni Jeric. Pakiramdam ni Jennifer, kulang ang araw pag hindi niya naramdaman ang mainit na halik ni Jeric, lalo na ang paraan ng pag-angkin nito sa kanya. Aaminin ni Jennifer na mas nag-e-enjoy pa siyang si Jeric ang kasama kaysa kay Third na kanyang asawa. Kung minsan nga, napipilitan lang siya na pagbigyan si Third
Kung minsan naman, kung ano-anong dahilan ang ginagawa niya para lang hindi ito mapagbigyan. Ngunit alam niyang hindi pwedeng ganoon palagi. Baka makahalata na ito sa kanya. At iyon ang hindi pwedeng mangyari dahil pareho silang malilintikan ni Jeric pag nalaman nito ang katotohanan. End of flashback. Gabi na nang maisipan nilang umuwi ni Jeric. Siyempre sa bukana pa lang ng subdivision. Bumaba na siya at naglakad na lamang. Hindi naman masyadong malayo ang bahay ng biyenan niya mula sa gate ng subdivision. Pagkapasok ni Jennifer ng bahay, naabutan niya si Third na nakaupo sa sala. Halatang hinihintay siya nito. Bakit ngayon ka lang, Han? Pasado 9:00 na ng gabi ah. Sorry Han, naabutan kami ng traffic, tsaka maraming nangyari sa pinuntahan namin ng co-teacher ko. Okay lang, naiintindihan ko. Kaya lang hindi na tayo matutuloy kumain sa labas. Alam ko kasing pagod ka na sa biyahe. Oo nga Han, hayaan mo next time, babawi ako sa'yo. Talaga? Oo nga Han. Nagbago na ang isip ko Han, ibang pagbawi na lang ang gawin natin. Ha? Mukhang nahuhulaan na ni Jennifer ang ibig mangyari ni Third. Gusto sana niyang tumanggi, ngunit hindi pwede dahil baka makahalata ito sa kanya. Noong nakaraang gabi, hindi niya ito napagbigyan, kaya wala siyang choice ngayon kundi pagbigyan ng gusto ni Third. Nauna na siyang pumasok sa kanilang kwarto at naligo. Ayaw niyang may mahalata sa kanyang asawa. Kailangan niyang linising mabuti ang katawan niya. Patapos palang maligo si Jennifer nang bumukas ang pinto ng banyo at iniluwa ang kanyang asawa. Nang makalapit ito sa kanya, kaagad nitong inangkin ang kanyang mga labi. Sa totoo lang, hindi na nasisihan si Jennifer habang ginagawa nila ang bagay na iyon ng kanyang asawa. Ito nga ang kasama niya at kalaro sa kama. Pero si Jeric naman ang laman ng kanyang isipan. Maingat siyang binuhat ni Third at inihiga sa kama. Ang gusto na lang ni Jennifer, matapos na't makapagpahinga na siya. Ngunit mukhang hindi umaayon sa kanyang pagkakataon. Nang matapos nilang gawin ang bagay na yon, humirit pa ng isa si Third. Pakiramdam ni Jennifer, mauubos ang buong lakas niya. Samantala, nang matapos nilang gawin yon, ay mabilis na nakatulog si Jennifer. Habang si Third naman, hindi dinadalaw ng antok. Nagpa siyang lumabas ng kwarto at nagtungo sa teres. Nagsindi ng yosi sabay hit-hit. Sunod-sunod na pagbuga ng usok ang ginawa niya. Hindi siya tanga at mas lalong hindi siya pinanganak kahapon. Nararamdaman niyang may mali. May nagbago sa asawa niya at iyon ang aalamin niya. Kinabukasan sa opisina, nang matapos niyang pirmahan ng mga papeles, nahulog na naman siya sa malalim na pag-iisip. Bagay na napansin kaagad ni Reynold. May problema ka ba, Third? Meron, at hindi ko alam kung paano ko ito matatanggap. Sa oras na mapatunayan ko na may ginagawang milagro ang asawa ko. Sinasabi mo ba na may ibang lalaki si Jennifer? Oo, Reynold. Hindi ako tanga para hindi yun maramdaman at mapansin. Pero sana nga mali ako ng hinala dahil hindi ko alam kung anong pwedeng gawin ko sa kanila. Huminahon ka muna. Huwag kang magpadala sa emosyon mo. Yun na nga ang ginagawa ko, Reynold. Ilang beses ko nang gustong tanungin si Jennifer pero hindi ko magawa. Natatakot ako sa magiging sagot niya. Kung ganoon, anong balak mo ngayon? Aalamin ko kung tama ba ang kutob ko. Paano? Kailangan kong bantayang mabuti ang asawa ko at sisiguraduhin ko na bago matapos ang buwan na to, malalaman kong tinatago niya sa akin. Good luck, bro. Sana nga mali ka ng hinala dahil pag nagkataon ang pagsasama ninyo ni Jennifer ay masisira. Araw ng linggo, niyaya ni Third ang asawa na magsimba. Ngunit tumanggi ito't katwiran, masama ang pakiramdam. Anong masakit sa'yo? Medyo nahihilo kasi ako, Han. Siguro itutulog ko na lang to para paggising ko'y wala na to. Okay, hindi na ako magsisimba para mabantayan ka. Ayos lang naman sa akin kahit magsimba ka. Matutulog lang naman ako, Han. Hindi, mas gusto kitang bantayan. Simula nga nang makaramdam ng pagdududa si Third sa asawa, bantay sarado niya na ito. Siya na rin ang naghahatid sundo sa trabaho. Naramdaman niya na hindi nagugustuhan ni Jennifer ang ginagawa niya. Pero wala siyang pakailam. Kailangan niya makasiguro na hindi siya nito niloloko. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Lately kasi nagtataka ako sa mga kinikilos mo. Hatid sundo mo ko sa trabaho tapos kahit nandito lang ako sa bahay, nakasunod ka pa rin sa akin. Gusto kong tapatin mo ko. Pinagdududahan mo ba ako? Kung sasabihin ko ba na oo, anong isasagot mo sa akin?
Bakit, Han? Wala ka na bang tiwala sa akin para pagdudahan mo ko? Malaki ang tiwala ko sa'yo, Jennifer. Kung malaki ang tiwala mo sa akin, bakit kailangan mo kong pagdudahan? Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Tapos malalaman ko na pinagdududahan mo pala ako? I'm sorry. Ginagawa ko to para hindi masira ang pamilya natin. Mahal na mahal kita, Jennifer. Hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo. Oras na niloko mo ko. Hindi mo ko mahal, Third. Dahil kung mahal mo ko, hindi mo ko pagdududahan. At higit sa lahat, hindi mo ipaparamdam na wala kang tiwala sa akin. Simula ng gabing yun, hindi na siya kinakausap ni Jennifer. Alam niyang nasasaktan niyang damdamin ito pero wala siyang magagawa. Kailangan niyang gawin yun para hindi masira ang kanilang pagsasama. Samantala sa school, habang lunch break, sinadya ni Jennifer na puntahan si Jeric sa room nito. Sinabi niyang tungkol sa pagdududa sa kanya ni Third. Kaya pala siya nang naghahatid sa'yo. Hindi na tuloy tayo nakakapag-solo. Namimiss na kita, Jennifer. Namimiss na din kita. Anong gagawin natin ngayon? Mamayang gabi, pumuslit ka at puntahan mo ko sa bahay. Hihintayin kita. Hindi pwede. Paano kung magising si Third at mahuli niya ako? Hindi yun. Basta kailangan yung mahimbing ng tulog niya. Siguro mga madaling araw ganoon. Sige, susubukan ko. Sana nga gumana. Gagana yan. Basta i-text mo ko pag palabas ka na para masalubong kita. Kinagabihan nga, hinintay ni Jennifer na makatulog si Third. Ngunit mukhang hindi umaayon ang pagkakataon sa kanya. Gising na gising si Third at busy sa laptop. Anong oras na, Han? Bakit hindi ka pa natutulog? Later, may mga trabaho pa akong tinatapos. Trabaho? Bakit? Hindi ba yan pwedeng ipagpabukas na lang? Hindi. Kailangan ito bukas. Sige na, mauna ka nang matulog. May trabaho ka pa bukas, baka mapuyat ka. Inis na tinalikuran ni Jennifer ang asawa at pumasok sa banyo. Tinext niya si Jeric na hindi pa siya makakalabas. Gising pa si Third dahil sa trabaho nitong tinatapos. Paglabas ni Jennifer ng banyo, nahiga na siya sa kama at nagtalukbong ng kumot. Hindi nagtagal, siya'y nakatulog. Naalimpungatan si Jennifer. Nang tingnan niya ang orasan, pasado 2:00 na ng madaling araw. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Tinext niya si Jeric na pupunta siya. Kaagad naman itong nag-reply sa kanya. Mabuti naman at natulog na si Third. Kaagad na sabi ni Jeric pagkapasok niya ng bahay nito. Mabuti na lang talaga dahil kung hindi, baka hindi ako makapunta dito. Huwag na nating isipin si Third. Ang mahalaga magkasama tayo at kailangan nating sulitin ang mga sandaling to. Yun lamang at binuhat na siya ni Jeric paakyat sa kwarto. Pagpasok pa lang nila, kaagad siya nitong inihiga sa kama at ginawa nga nila ang bagay na iyon. Nang matapos kaagad siyang nagpaalam kay Jeric na uuwi na. Mamaya na please. Gusto pa kitang makasama, Jennifer. Hindi pwede. Baka magising si Third. Tsaka malapit ng mag-umaga. Baka may makapansin sa akin, mahirap na. Okay, sige. Pero mamayang gabi ulit Sige, susubukan ko ulit. Pero hindi ako mangangako. Simula nga ng gabing yun, gabi-gabi nang pumupuslit ng bahay si Jennifer para puntahan si Jeric sa kabilang bahay. Sa awa ng Diyos, hindi pa naman siya nahuhuli ni Third. Pero ramdam niya na mas lalo itong nagdududa sa kanya. Pero hindi niya iyon ipinapahalata. Kumikilos pa rin siya sa harapan nito na parang walang kasalanan. Isang umaga, nagising siyang mabigat ang ulo at parang umiikot ang paligid. Akala niya pagod lang, ngunit nang pumasok siya sa banyo, bigla siyang naduwal. Napaupo siya sa gilid ng inidoro. Hinahaplos ang tiyan at halos mapahinga ng malalim. Masyado yata akong puyat. Mahina niyang sabi, pilit pinapakalma ang sarili. Pero nang araw na yon, 3 beses pa siyang naduwal. Hindi na rin siya makakain ng maayos. Kinabukasan, nagpunta siya sa isang klinik malapit sa pinagtatrabahuhan. Doon niya nalaman ng isang bagay na babago ng kanilang mga buhay. Ma'am, positive po ang resulta. Congratulations! Nakangiting sabi ng doktor. Parang huminto ang mundo ni Jennifer. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Buntis ako? Niyakap niya ang bag sa dibdib habang naglalakad palabas ng klinik. Mabigat ang bawat hakbang at sa bawat paghinga niya, tumitindi ang tanong sa kanyang isipan. Kanino ko sasabihin to? Kay Third o kay Jeric? Sino ang ama ng anak ko?
Katulad ng mga nakaraang gabi, pumuslit si Jennifer para puntahan si Jeric. Bukod doon, sasabihin din niyang tungkol sa pagbubuntis niya. Ngunit lingid sa kaalaman niya, gising na gising si Third at balak siya nitong sundan. Pagkapasok ni Jennifer sa gate ng bahay ni Jeric, kaagad siyang nag-doorbell. Hindi nagtagal pinagbuksan siya nito ng pintuan at sabik na niyakap. Samantala hindi makapaniwala si Third sa nakita't natuklasan. Ang kuya Jeric niya at ang asawang si Jennifer ay may relasyon. Ngayon ay malinaw na ang lahat sa kanya. Ang biglaang panlalamig ni Jennifer. Ngayon ay napatunayan niya na tama talaga ang kutob niya. Gusto niyang sugurin ng dalawa't ipamuka na alam niyang panluloko ng mga ito sa kanya. Pero pinigilan niya ang sarili. Tahimik siyang humakbang palayo. Walang ingay. Walang kahit anong emosyon sa muka pero sa loob, parang may unos na unti-unting bumabagsak. Hindi niya alam kung mas mabuting magalit siya o manahimik na lamang. Pagdating sa bahay, diretso siyang umupo sa may balkonahe. Walang sindi ang ilaw, tanging liwanag ng buwan ang saksi sa bigat ng kanyang dibdib. Nakatitig lang siya sa kalangitan, sa mga bituing parang mas payapa pa kaysa sa sarili niyang mundo. Tahimik lang siyang huminga, paulit-ulit, pilit na kinakalma ang sarili. Hinintay niyang umuwi si Jennifer at balak niya itong kausapin at sabihin ang nararamdamang sakit. Makalipas ang halos 2 oras, bumukas ang pinto, dahan-dahang pumasok si Jennifer. Halatang nagmamadali ito at parang ayaw gumawa ng ingay. Bitbit ang maliit na bag, baka sa mukha nito ang pagod at kaba. Gising ka pa pala, mahina nitong sabi. Hindi naman siya sumagot. Saan ka galing? Nagulat si Jennifer sa kanyang tono. Hindi ito sigaw, pero ramdam ang panginginig ng galit sa bawat salita. Ha? Dyan lang. Bakit? Tumaas ang tingin ni Third. Mabagal, parang bawat paggalaw ay may dalang bigat. Talaga ba, Jennifer? O baka naman galing ka sa bahay ng kapatid ko? Third, anong sinasabi mo? Ano naman ang gagawin ko sa bahay ng kuya mo sa ganitong oras? Huwag mo kong lokohin, Jennifer. Nakita ko kayo ni Kuya Jeric na magkayakap. Third, please. Nilapitan siya ni Jennifer pero siya'y umatras. Sinasabi ko na nga ba't may kakaiba sa'yo. Nung una hindi ko yun pinansin dahil may tiwala ako sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na mananahimik na lang ako sa isang tabi. Nagkakamali ka ng iniisip. Mahal kita't kailanman hindi kita magagawang lokohin. Sinungaling. Sabihin mo nga sa akin, anong dahilan at bakit mo ako nagawang lokohin at pagtaksilan? Lumapit siya ng unti-unti hanggang halos magkalapit na silang dalawa. Sabihin mo, Jennifer. Gusto kong marinig. Gusto kong malaman ang dahilan. Tahimik lang si Jennifer, pero kita sa mata nito ang takot at pagsisisi. Hindi ko sinasadya, Third. Hindi ko gustong saktan ka. Pero ginawa mo pa rin. Ginawa mo pa rin kahit alam mong ako yung masasaktan. Pinikit ni Third ang mga mata. Pilit na nilulunok ang galit na kanina pa gustong sumabog. Alam mo kung anong pinakamasakit? Bakit ang kuya ko pa? Patawarin mo ko, Third. Tao lang ako na natutokso at tumigil ka! Patawarin mo ko. Pangako magbabago na ako. Gagawin ko ang lahat para pagkatiwalaan mo ulit ako. Sa halip na sumagot, tiningnan lamang niya ng masama si Jennifer. Hindi niya alam kung kaya niya itong pagkatiwalaang muli. Masyadong masakit ang ginawa nito sa kanya. Sinira nito ang tiwalang ibinigay niya. Simula nang malaman ni Third ang panluloko sa kanya ni Jennifer, hindi na sila magkatabing natulog. Pinili niya sa guest room. Ayaw niyang makatabi si Jennifer sa kama. Sa tuwing titingnan niya ang asawa, naaalala niyang ginawa nitong panluloko. Isang umaga papasok na sana sa trabaho si Third nang dumating ang kanyang kuya Jeric. Anong ginagawa mo dito? Galit niyang tanong kay Jeric. Nagtaka naman ito sa paraan ng kanyang pagkakasabi. Siyempre bahay to ni Papa at dinadalaw kita. Day off ko ngayon. Gusto sana kitang yayain mamaya para sa bar. Makapag-relax naman tayo. Alam ko na ang lahat. Anong alam mo? Hindi kita maintindihan. Alam ko kung paano mo ko tinraidor. Alam ko kung anong ginagawa ninyong milagro ni Jennifer. Hindi na kayo nahiya. Naturingan pa naman kayong mga guro. Pero ito ang mas masakit. Bakit ang asawa ko pa, kuya? Third, hindi ko sinasadya. Hayaan mo ko magpaliwanag. Please listen to me. Hindi pa natatapos ni Jeric ang sasabihin,
Nang biglang humakbang si Third at sinuntok ito sa panga. Nabuwal si Jeric pero agad din itong tumayo. Bro please, makinig ka muna. Isang suntok ulit ang pinatikim niya sa kapatid. Hindi siya nilabanan ni Jeric. Hinayaan lang siya nito hanggang sa mapagod siya sa pagsuntok rito. Nang sa wakas mapagod, huminto si Third. Hawak ang dibdib. Pilit humihinga ng maayos. Bakit kuya? Bakit mo to ginawa sa akin? Sa lahat ng tao, bakit ikaw pa? Hindi ko alam, Third. Nadala lang ako. Naging mahina ako. Pero totoong nagsisisi ako. Yung sorry mo, hindi yan mabubura ng nakita ko. Ang ginawa niyong panluloko sa akin. Third, pakinggan mo muna ako please. Umalis ka na. Sigaw niya sa boses na yun. Ramdam ang bigat ng taong sugatan, hindi lang sa galit, kundi sa pagkabigo. Naiwan si Third sa loob. Hingal, pawis na pawis at galit na galit. Umupo siya sa sahig. Tinakpan ng kamay ang mukha niya. Hindi siya umiyak, pero ramdam niya ang bigat ng bawat tibok ng puso. Samantala, sa bahay ni Jeric, kaagad nitong ginamot ang mga pasa dulot ng pagsuntok sa kanya ni Third. Doon lang niya napagtanto ang mga nagawang pagkakamali. Ang sama niyang tao, ang sama niyang kapatid, sarili niyang kapatid ginago niya. Dapat ay hindi niya yun ginawa, dapat ay hindi siya nagpadala sa tukso. Ngayon ay wala na siyang mukhang iyaharap sa kapatid niya. Siya pa mismo ang sumira sa pamilya ng kapatid niya. Ang tanga-tanga mo, Jeric. Gago ka sa lahat ng tao. Kapatid mo pa talagang tinalo mo. Galit niyang singhal sa sarili. Dahil dito, nagpa siyang mag-leave muna sa trabaho para makapag-isip ng mabuti. Gusto niyang mapag-isa. Gusto niya ng katahimikan. Isang gabi, pinuntahan siya ng papa niya at galit siyang pinagsususuntok. Hindi na siya nagtanong kung anong dahilan dahil alam naman niya na ang sagot. Walang yaka, Jeric. Sarili mong kapatid inahas mo ang asawa. Bakit wala ka na bang babae para patulan mo si Jennifer? Hindi niyo man lang naisip ang mararamdaman ni Third. Ang mararamdaman ko. I'm sorry pa, hindi ko sinasadya. Anong hindi mo sinasadya? Sa tingin mo maniniwala ko sa palusot mong yan? Ayusin mo to. Humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Itama mo ang pagkakamali mo. Opo, Papa. Kinabukasan, sinadya niyang puntahan si Third sa opisina para humingi ng tawad. Kahit alam niyang walang kasiguraduhan kung mapapatawad ba siya o hindi. Pero gusto pa rin niyang subukan at itamang nagawang pagkakamali niya. Gusto niyang magkaayos sila ng kapatid niya. Anong ginagawa mo dito? Please mag-usap tayo kahit sandali lang. Pakinggan mo naman ang paliwanag ko. Ayoko makipag-usap sa'yo. Busy ako. Tsaka kahit paulit-ulit ka pa na humingi ng tawad sa akin, hinding-hindi kita patatawarin. Masyadong masakit ang ginawa niyo sa akin. Masyado niyo akong sinaktan. Papasok na si Jeric sa bahay niya nang tawagin siya ni Jennifer. Hinintay niya itong makalapit sa kanya. Mabuti at nakita kita, Jeric. May kailangan tayong pag-usapan. Tungkol saan? Bilisan mo't baka may makakita sa atin at makarating kay Third. Buntis ako, Jeric. At sa tingin ko ikaw ang ama nito. What? Nang huling pumunta ako dito, sasabihin ko na sana sa'yo pero pinigilan mo ko. Ang sabi mo tsaka na lang. Natatakot ako, Jeric. Paano pag nalaman ni Third na buntis ako? Tsak magdududa yun. Anong gagawin natin? Gustuhin ko man na panagutan yan pero hindi pwede. Dahil pag ginawa ko yun, mas lalong magagalit si Third sa akin at si Papa. So anong sinasabi mo? Na ipapaako ko na lang ito kay Third kahit hindi naman sa kanyang batang to? Oo, Jennifer. Dahil yun ang tama mong gawin para sa ikabubuti ng lahat. Walang iya ka, Jeric. Pagkatapos ng lahat, iiwan mo lang pala ako sa ere. Nagsisisi ako na minahal kita. I'm sorry, Jennifer. Mahal kita pero mas mahal ko ang pamilya ko. Ginagawa ko to hindi para sa sarili ko, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Sa labis na galit, kaliwat kanan niyang sinampal si Jeric bago iniwan. Nang sabihin niya kay Jeric ang totoo, akala niya maiintindihan siya nito. Akala niya kahit mali, kahit kasalanan, pipiliin sila nito pero hindi pala. Halos tumigil ang mundo ni Jennifer. Ang mga kamay niyang nanginginig ay napahawak sa tiyan na halos hindi pa halata. Makalipas ang ilang linggo, matagal niyang pinag-iisipan kung paano sasabihin kay Third. Maraming beses niyang sinubukang isulat sa papel ang mga salitang gusto niyang sabihin, pero laging nauuwi sa iyak. Nakatayo siya ngayon sa harap ng pinto ng kwarto nito. Kumatok ng 2 beses. Pagbukas ng pinto, lumabas si Third. Nakasando.
Gulong-gulo ang buhok. Halatang kakagising lamang. Jennifer? Mahina nitong sabi. Bakit ka nandito? Tanong nito sa malamig na boses pero hindi naman galit. Huminga ng malalim si Jennifer. Pinipigilan niyang manginig ang boses pero ramdam ang bigat sa dibdib. May kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi sumagot si Third pero nanatili sa tapat niya. Hinihintay kung anong susunod niyang sasabihin. Hinawakan ni Jennifer ang tiyan niya na ngayon ay manipis pa rin. Third, buntis ako. Magkakaanak na tayo. Hindi agad ito nakapagsalita pero bago pa man ito makapagsalita, nagpatuloy na si Jennifer. Alam kong galit ka pa rin sa akin dahil sa ginawa ko pero sana para sa anak natin, bumalik tayo sa dati nating masayang pagsasama. Tumulo ang kanyang mga luha pero hindi niya pinunasan. Si Jeric ang ama ng bata pero kailangan niya ipaako kay Third dahil gusto niyang magkaroon ng ama ang anak niya. Hindi pa rin nagsasalita si Third. Tinitigan lang siya. Parang sinusukat kung totoo lahat ng kanyang sinasabi. I'm sorry, Jennifer. Pero hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Niloko mo ko't sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Kung totoong anak ko ang bata, nakahanda ako magbigay ng sustento buwan-buwan para sa pangangailangan ninyong dalawa. Pero bago yun, gusto ko munang makasigurado na anak ko nga yan. Anong ibig mong sabihin? DNA test. Third, nasa tiyan pa lang siya. Alam ko pero may paraan. May test na pwedeng gawin. Bago pa ipanganak ang bata. Non-invasive prenatal DNA test ang tawag doon. Kukuha lang ng dugo mo't laway ko. Ayoko nang maloko ulit. Tahimik si Jennifer. Nanginginig ang mga labi. Ramdam ni Third ang kaba sa bawat galaw nito. Hindi ko sinasabing nagsisinungaling ka. Pero hindi rin kita pwedeng bastang paniwalaan na lamang. Kung yan ang gusto mo, sige. Pumapayag ako. Kinabukasan, nagpunta siya sa hospital kasama si Jennifer. Tahimik ang biyahe, walang salitang binitawan, pero pareho nilang alam kung gaano kabigat ang araw na iyon. Habang inaasikaso ng doktor ang mga kakailanganin para sa non-invasive prenatal DNA test, tahimik lang si Third habang nakaupo. Nang matapos ang test, sabay silang lumabas ng klinik. Makalipas ang 2 linggo, dumating ang tawag galing sa klinik. Maaga palang gising na si Third. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit ang tanong sa kanyang isipan. Paano kung hindi sa kanya ang bata? O mas nakakatakot pa, paano kung siya ang totoong ama? Hindi niya alam kung alin sa dalawang mas mahihirapang tanggapin. Pagdating nila ni Jennifer sa klinik, pareho silang tahimik, walang may gustong magsalita. Sa isip ni Third, gusto niyang matapos na ang lahat agad. Pumasok sila sa isang maliit na opisina ng doktor. Nasa gitna ng mesa ang isang brown envelope. Narito na ang resulta. Sabi ng doktor, tahimik silang pareho. Nakita ni Third kung paano manginig ang mga daliri ni Jennifer habang pinagmamasdan ng envelope. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo. Kinuha ng doktor ang papel sa loob, binasa at maingat na ibinaba sa mesa. Ang resulta ay positive. Ibig sabihin, anak niyo ang baby. Tumingin siya kay Jennifer. Nakahawak ito sa tiyan, nakayuko at may luha sa mga mata pero hindi ito nagsalita. Lumabas sila sa klinik nang hindi nag-uusap. Tahimik lang si Jennifer habang si Third naman malalim ang iniisip, parang wala sa sarili. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o magagalit. Hindi sumagot si Jennifer. Nakatingin lang ito sa kanya. May luha pa rin sa mga mata. Ngayon na napatunayan na anak ko nga ang dinadala mo. Tutuparin ko ang sinabi ko na bibigyan ko kayo ng sustento. Lahat ng mga pangangailangan ninyo lalo na ng baby, ibibigay ko. Pero hanggang dun lang yun, Jennifer. Nakapagdesisyon na akong ipawalang bisa ang kasal natin. Ano? Bakit Third? Ngayon pa na magkakaanak na tayo? I'm sorry, pero buo na ang desisyon ko. Masyadong masakit ang ginawa mo sa akin. Walang kapatawaran yun. Kung iniisip mo ang anak natin, don't worry, magiging mabuting ama ko sa kanya. Pero Third, kung ginagalang mo pa ako bilang asawa mo, igagalang mo ang desisyon ko. At bago ko makalimutan, hindi ka na pwedeng tumira sa bahay. Ano? May nahanap akong condo unit para sa inyo ni baby. Malaki yun para sa inyo. Hindi ako papayag, Third. Dapat kung nasan ka, nandun din kami ng anak mo. Hindi na kita kayang makasama sa iisang bubong, Jennifer.
Kaya nga ipapawalang bisa ako ng kasal natin. Pasalamat ka nga't yan lang ang gagawin ko. Kung tutuusin, pwede kitang ipakulong at ipatanggal sa school na pinagtatrabahuhan mo. Pero hindi ko yun gagawin, lalo na ngayon na magiging ina ka na ng anak ko. Hindi nakapagsalita si Jennifer at walang maapuhap na sasabihin. Tahimik lamang itong lumuluha. Mahirap man para kay Jennifer ang gusto ni Third, kailangan niya itong sundin kahit yun man lang makabayad siya ng kasalanan. Ang pinagpapasalamat niya ngayon dahil si Third ang ama ng anak niya at hindi si Jeric. Buong akala ni Jennifer, si Jeric ang ama pero nagkakamali siya. Makalipas ang 3 araw, lumipat na nga si Jennifer sa condo unit na binili ni Third. Kumuha din ito ng isang katulong na makakasama niya doon. Sa una, naninibago si Jennifer na hindi kasama at nakikita si Third. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, unti-unti na rin siyang nasasanay. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa pagbubuntis. Isang araw, may dumating na isang sobre. Inabot iyon ng receptionist ng kondo habang siya'y bumababa para bumili ng pagkain. Puting-puti malinis, pero ang pangalan sa harap ay nagdala agad ng kabog sa kanyang dibdib. Pag-akyat sa unit, dahan-dahan niyang binuksan ng sobre. At nang makita niya ang laman, parang biglang huminto ang lahat. Petition for annulment. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Hawak ang mga papel na parang ayaw niyang bitiwan. Binasa niya ang bawat linya. Bawat salita'y malinaw ang ibig sabihin. Ito na ang katapusan ng kasal nila ni Third. Nanginginig ang mga kamay niya. Pero walang lumabas na luha. Lumapit siya sa bintana. Tinitigan ng mga ilaw na kumikislap sa gabi. Sa baba, mga sasakyang tuloy-tuloy ang takbo at mga taong may kanya-kanyang patutunguhan. May kanya-kanyang buhay. Doon niya naisip. Siguro ganoon din sila ni Third. 2 taong minsang nagtagpo pero hindi talaga itinadhana hanggang dulo. Maingat niyang inilagay ang mga papel sa drawer ng bedside table. Hindi niya kayang itapon pero hindi rin niya kayang titigan palagi. Isang paalala iyon na may mga bagay talagang kailangang bitawan kahit gusto mo pang hawakan. Bago siya matulog, hinaplos niya ulit ang tiyan niya. Anak, patawarin mo si Mama ha. Hindi ako naging mabuting asawa sa papa mo, pero susubukan kong maging mabuting ina sa'yo. Mabilis lumipas sa mga buwan. Tahimik lang ang mga araw ni Jennifer sa kondo. Puro trabaho, bahay at check-up. Halos wala na siyang komunikasyon kay Third. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit ng mga sanggol, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, isang lalaking naghatid ng dokumento ang nakatayo roon. Tahimik niyang tinanggap ang sobre. Inabot ang ballpen at lumagda sa resibo. Wala siyang ideya kung ano yun, hanggang sa mabasa niyang nakasulat sa harap ng sobre. Decision on Civil Case number 10872. Parang biglang humigpit ang hawak niya sa papel. Binuksan niya yun ng dahan-dahan at binasa. Kaagad na tumulo ang kanyang mga luha. The marriage between Third Alcantara and Jennifer Santiago is hereby declared null and void. Kinagabihan, sumakit ang tiyan niya. Sobrang sakit. Hanggang sa napasigaw siya. Agad siyang dinala sa hospital ng kanyang kasama habang nanginginig sa sakit. Pagdating sa ER, halata sa mukha ng doktor ang pagkabigla. Sa gitna ng liwanag at ingay, halos mawalan siya ng ulirat sa sakit. Tanging isang pangalan lang ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Pangalan ni Third. Ilang oras ang lumipas at sa wakas, narinig niya ang unang iyak ng sanggol. Sumunod pa ang isa, 2 magkaibang iyak, parehong malakas. Kambal ma'am, isang lalaki, isang babae. Malusog silang pareho, sabi ng doktor. Napaiyak si Jennifer. Hindi dahil sa sakit kundi sa tuwa. Tinitigan niya ang 2 maliit na nilalang na inilapit sa kanya. Parehong mahimbing, parehong walang muwang sa mundong kanilang papasukin. Habang tulog ang mga bata sa kanyang tabi, kinuha niya ang dokumentong dinala kanina. Mag-aalas 7 na ng gabi nang makatanggap si Third ng tawag galing sa katulong ni Jennifer na nanganak na nga ito. Mabilis ang boses nito sa kabilang linya. Halatang nagmamadali ito. Sir Third, nanganak na si Ma'am Jennifer. Kambalang baby. Nagmamadaling nagtungo siya sa garahe at sumakay sa kotse. Habang nagmamaneho'y mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Sa loob ng ilang buwan,
Iniwasan niyang makita si Jennifer. Pagdating sa hospital, halos hindi siya huminga sa sobrang excitement. Tahimik ang pasilyo, amoy alcohol at gamot ang paligid. Naglakad siya papunta sa nurse station. Nanginginig pa ang mga kamay niya. Room 203 sir, kapapanganak lang po niya. Kambal po, congrats, sabi pa ng nurse. Bahagyang napangiti si Third, pero ramdam pa rin niya ang bigat sa dibdib. Habang papalapit sa pinto, parang bumagal ang oras. At nang bumukas yun, tumigil ang mundo niya. Nakita niya si Jennifer, natutulog at nakahiga sa kama. Sa tabi nito, may 2 maliit na crib at 2 munting nilalang na mahimbing na natutulog. Dahan-dahan siyang lumapit, halos hindi humihinga. Tumingin si Jennifer sa kanya. Nagulat pero walang kahit anong galit sa mga mata. Tahimik lang itong ngumiti. Third, nandito ka. Tumango siya't hindi makapagsalita. Lumapit sa crib para makita ang kambal. Isa sa mga nurse ang lumapit at marahang binuhat ang isa sa mga sanggol. Gusto niyo po bang buhatin, sir? Hindi agad siya nakasagot, pero nang iabot sa kanyang maliit na katawan ng sanggol, marahan niya itong niyakap. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tibok ng puso ng anak niya sa kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan ng kambal, hindi niya mapigilang mapangiti. Ang cute ng mga ito. Kamukhang kamukha nila ni Jennifer. Ngayong araw ang paglabas nila sa hospital. Maaliwalas ang umaga. Habang pinipirmahan niyang discharge papers, hindi niya maiwasang mapatingin kay Jennifer. Nakatayo ito, hawak ang isa sa mga sanggol. Handa na ba kayo? Tumango si Jennifer. May bahagyang ngiti sa mga labi. Paglabas nila sa hospital, tinulungan ni Third si Jennifer sa paglalakad. Hindi siya nagdalawang isip na ito ay alalayan. Kahit na alam niyang wala na silang papel na nag-uugnay bilang mag-asawa. Ang tanging nagdudugtong sa kanila ngayon ay ang 2 maliit na batang nakahiga sa kanilang bisig. Pagdating sa labas, binuksan niya ang pinto ng sasakyan at maingat na isinakay ang kambal. Pagdating naman nila sa kondo, maingat niyang binuhat si Leah habang si Jennifer naman hawak si Liam. Pagkapasok ay nilapag nila ang mga sanggol sa crib na binili ni Third ilang araw bago ito manganak. Binili mo to? Oo, hindi ko kasi alam kung anong kulay ang gusto mo. Kaya puti na lang lahat. Neutral daw yun, sabi ng tindera. Ngumiti si Jennifer. Marahang hinaplos ang crib. Salamat, Third. Hindi na nila kailangang balikan ng nakaraan. Ang importante ngayon, ang 2 batang magiging dahilan para magkasama pa rin sila. Kahit sa ibang paraan. Anong plano mo pagkatapos na to? Tanong ni Third habang inaayos ang kumot ng kambal. Magpapahinga muna ako ng ilang buwan. Pag medyo lumaki sila, babalik na ako sa trabaho. Gusto ko ako munang mag-aalaga sa kanila habang maliliit pa sila. Kung kailangan mo ng tulong, kahit anong oras tawagan mo lang ako. Salamat, Third. Salamat dahil sa kabila ng lahat, hindi mo pa rin kami pinabayaan. Huwag na nating pag-usapan ng mga bagay na tapos na. Ang mahalaga ay ang ngayon. Magkatulong nating palakihin ang kambal. Hindi natin sa kanila ipaparamdam na hindi tayo buo bilang isang pamilya. Makalipas ang 5 taon, isang hapon habang nasa opisina siya, narinig niya ang mahihinang katok sa pinto. Sir Third, nandito na po ang representative ng interior design team, sabi ng kanyang sekretary. Pasok, sagot niya. Hindi man lang tumingin, abala siya sa pag-sign ng ilang papeles. Pag-angat ng ulo, nakita niya ang babaeng pumasok. Nakaputing blouse at high-waist trousers. Maganda ito't may matamis na ngiti sa mga labi. Good afternoon, sir. I'm Ivy Ramirez from Lumina Designs. We'll be handling the new cafe interiors. Yes. I've heard about your team. Please have a seat. Habang pinapakita ni Ivy ang mga designs proposals, hindi niya maiwasang mapansin ang kasimplihan nito. Gusto ko tong concept na to. Sabi niya, itinuro ang minimalist layout na may warm tones at maraming natural light. Ngumiti si Ivy. Ganyan din po ang gusto ko, magaan sa mata at parang laging may araw sa loob ng cafe. Pagkatapos ng meeting, iniabot ni Ivy ang kamay. Thank you for your time, sir. I'm looking forward to working with you. Third na lang. Wala naman tayo sa formal meeting at mukhang matagal-tagal tayong magkikita sa project na to. Sige, Third.
Nang mga sumunod na linggo, madalas silang magkasama ni Ivy. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang maging espesyal si Ivy sa paningin niya. Basta isang araw, napansin na lang niya na hinahanap niya na ito kahit hindi naman kailangan. Lumipas ang ilang buwan, sa wakas ay natapos din ang cafe project. At sa grand opening, si Ivy pa mismo ang nagdekorasyon sa huling detalye. Habang pinagmamasdan niya ito mula sa malayo, hindi niya maiwasang mapaisip kung ito na ba ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Ang pagkakataon na muling buksan ang puso. Paglapit niya, inabot niya ang isang tasa ng kape. Para sa designer na maganda at masipag sa trabaho. Para sa kliyenteng hindi lang marunong magtiwala, marunong ding makisama. Sabay ngiti ng kay tamis. Akala ni Third doon na matatapos ang lahat pero hindi pala. Dahil pagtatagpuin sila ng tadhana ni Ivy. Hindi niya na pinalagpas ang pagkakataon na ligawan niya si Ivy hanggang sa makuha niya ang matamis nitong oo. Mahal na mahal kita, Ivy. Ang akala ko hindi na ulit ako magmamahal pero nagkamali ako. Dahil nang dumating ka sa buhay ko, binuhay mo ang puso ko na minsan nang nasaktan. Dahil sa iyo muli akong susugal sa pag-ibig. Hindi ko alam kung anong kahihinatnan nito. Ang kapalaran na ang bahala basta. Mahal kita, yun ang mahalaga. Mahal din kita, Third. Ikaw ang unang lalaking nagpatibok sa natutulog kong damdamin. Ginising mo to. Nakahanda na akong susugal sa pag-ibig kasama ka. Araw ng weekend, dinalaw ni Third ang kambal sa kondo. Siyempre marami siyang dalang mga pasalubong. Kinatuwa naman din ng kambal. Kamusta naman ang kambal ko? Okay naman po, Daddy. Kayo po, kamusta po ang work nyo? Okay naman, Leia. Medyo pagod ang Daddy. Ang mami nyo nasaan? On the way na daw po siya. Dumaan lang ng supermarket para mag-buy ng grocery. Hindi naman nagtagal, dumating si Jennifer bitbit ang dalawang malalaking paper bag. Nginitian siya nito nang makita. Eto din ang nagsabi na doon na siya kumain ng hapunan. Pagkatapos kumain, ay magkatulong nilang iniligpit ang mga pinagkainan. Kamusta naman ang araw mo? Ang panliligaw mo kay Ivy? Ayun, sinagot na ako ni Ivy at hindi matatapos ang taon na to, pakakasalan ko siya. Naks naman, kakasagot lang sa'yo kasalagad ang iniisip mo. Hindi na ako bumabata, Jennifer. Kaya hanggat maaari, ayoko magsayang ng oras. Sa bagay, tama ka naman. Masaya ako para sa'yo, Third, dahil nahanap mo yung babaeng magmamahal sa'yo. Salamat. Ikaw, kailan mo naman sasagutin ang mga manliligaw mo? Wala pa yun sa isip ko. Sa ngayon, gusto ko lang mag-focus sa kambal natin at pangalawa sa trabaho. Hindi pa ako handang magmahal ulit at pumasok sa isang relasyon. Isang hapon, habang nag-aabang ng taxi, narinig ni Jennifer na may tumatawag sa kanyang pangalan. Nang lingunin niya kung sino, ay halos manlaki ang kanyang mga mata. Lumapit si Jeric, mabagal ang bawat hakbang. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humarap sa iyo pagkatapos ng mga nangyari. Pero gusto kong magbakasakali dahil hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakahingi ng tawad sa iyo. Matagal ko nang kinalimutan ang nangyari noon at matagal na din kitang napatawad dahil sa mga nangyari natuto ko sa buhay. Ngayon masaya na ako kasama ang kambal. Sila ang buhay ko. Sila ang dahilan kaya ako lumalaban sa buhay. Kambal? Sila ba ang anak natin? Nagkamali ako, Jeric. Akala ko ikaw ang ama pero hindi pala. Dahil si Third pala ang ama. Kung ganun, anong nangyari? Nagkaayos na ba kayo ni Third? Hindi na. Pinili na lang namin na maging magkaibigan. Magkatulong naming papalakihin ng kambal. May bagong mahal na si Third at balak niya na itong pakasalan. Kasalanan ko to kung hindi dahil sa akin. Hindi sana masisira ang masaya ninyong pagsasama. Ang laki ng kasalanan ko sa kapatid ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Tao lang tayo na nagkakamali. At dahil sa pagkakamali natin, natututo tayo sa mga bagay-bagay. Pakiramdam ni Jennifer, gumaan ang kanyang kalooban. Nawala ang bigat sa dibdib. Simula ng araw na yon ay naging magkaibigan sila ni Jeric. Hindi nagtagal ay niligawan siya nito. Ngunit kaagad niyang pinatigil at sinabing wala itong aasahan sa kanya. Aaminin niya na hanggang ngayon, iisang lalaki ang minahal niya. At walang iba kundi si Third kahit alam niyang malabong maging sila, lalo't may GF na ito. Nagkita na ba kayo ni Jeric? Hindi pa. Kahit kay Papa hindi pa siya nagpapakita. Ang bala ko nga sana, puntahan siya sa bagong bahay niya. May pumipigil ba sa iyong gawin yon?
Wala namang pumipigil sa akin. Naisip ko lang na baka hindi pa tamang oras para magkita kami. Hihintayin ko na lang ang tadhana na gumawa ng paraan para magkita kami. Sa bagay parang kami, sa daan nagkita't nagkapatawaran. Siya nga pala sa Friday ng birthday ko at magkakaroon ng party sa bahay. Gusto ko nandoon kayo ng mga bata. Sila lang ang makakapunta. May aasikasuhin ako sa araw na yon. Ganun ba? Sayang, hindi mo makikita ang gagawin kong pagpo-propose kay Ivy. Talaga? Magpo-propose ka na? Oo naman, diba sinabi ko naman sa'yo na hindi natatapos ang taon na to at magpo-propose ako at pakakasalan ko siya? Naalala nga ni Jennifer ang sinabing iyon sa kanya ni Third. Ang akala niya nagbibiro lang ito pero hindi pala. Oo, masaya siya para sa dating asawa. Na ngayon, kaibigan niya na lang. Pero may parte sa pagkatao niyang nasasaktan. Ang puso niya. Dahil hanggang ngayon, si Third pa rin ang nagmamay-ari ng kanyang puso. Samantala, pagka-uwi ni Third ng bahay, napansin niyang isang sasakyan sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Third nang makilala kung sino ang bisita ng kanyang papa. Walang iba kundi ang kanyang Kuya Jeric. Kuya Jeric? Sambit ni Third sa pangalan ng kapatid niya. Mabuti at dumating ka na, Third. Kanina ka pa hinihintay ng kuya mo. Bueno, maiwan ko na muna kayong dalawa dito. Mag-usap kayong mabuti. Panahon na para magkaayos kayo magkapatid. Mahabang katahimikan ang lumipas bago nagsalita si Third. Kamusta ka na, kuya? Mabuti naman at dinalaw mo ang papa. Actually, noon ko pa talaga ito balak. Pagkarating ko palang galing Canada. Pero naunahan ako ng hiya at takot. Pero naisip ko na walang mangyayari. Kung patuloy ako matatakot, panahon na para harapin ko kayo ni Papa. Lalo ka na, Third. Matagal na kitang pinatawad, kuya. Binaon ko na sa limot ang lahat. Ngayon masaya na kami ni Jennifer bilang magkaibigan. At hindi magtatagal, lalagay na ako sa tahimik. Patawarin mo ko, Third. Hindi ko sinasadya na ahasin ka. Nagkataon lang na mahal ko si Jennifer. At ginusto ko na maging akin siya sa maling paraan. Kalimutan na natin yun, kuya. Ang mahalaga ay ngayon. Kahit anong mangyari, walang magbabago. Magkapatid pa rin tayo at iisang pinagmulan natin. Salamat, Third. Promise babawi sa'yo ang kuya. Dapat lang. Nang sumapit ang araw ng birthday ni Third, tuluyan na nga siyang nag-propose kay Ivy na kaagad naman itong tinanggap. Mahal na mahal kita, Ivy. Pinapangako ko na hindi mo pagsisisihan na tinanggap mo ko sa buhay mo. Walang araw ang lilipas na hindi mo maririnig ang salitang I love you. I love you, Third. Ikaw ang hulog ng langit sa akin. Sa di kalayuan, tahimik lang si Jennifer na lumuluha habang pinapanood ang pagpo-propose ni Third kay Ivy. Naiinggit siya sa babae dahil ito na ngayon ang bagong nagmamay-ari ng puso ni Third. Kung hindi lang siya naligaw ng landas, siya pa rin sanang may-ari ng puso ni Third. Pero naging mahina siya at marupok kaya wala sa kanyang lalaking pinakamamahal niya. Naalala niya bigla ang masasaya nilang alaala ni Third. Kung gaano siya nito kamahal na sinira niya lamang. Deserve mo ang maging masaya at mahalin ng pabalik dahil mabuting tao ka't ama ng mga anak natin. Mananatili ka dito sa puso ko, Third. Masaya ako't kontento na ako na kahit paano naging magkaibigan tayo. Akala ko ba hindi ka pupunta dahil busy ka? Napalingon bigla si Jennifer nang marinig ang boses ni Third sa likuran niya. Mabilis niyang pinahid ang mga luha. Oo nga, busy ako. Dumaan lang ako para ibigay tong regalo ko sa'yo. Umiyak ka ba? Hindi, napuwing lang ako. Walang reason pa para umiyak ako, no? Happy birthday, Third, at congratulations. Kailan ang kasal niyo ni Ivy? Next month. Sige na, bumalik ka na sa mga bisita mo. Aalis na ako. Dinaan ko lang talaga tong regalo ko sa'yo. At para batiin ka ng personal. Bukas mo na lang ihatid ang kambal para makasama mo pa sila ng matagal. Salamat Jennifer. Tatalikod na sana si Jennifer nang maagap na hawakan ni Third ang isang kamay niya. Dahilan upang lingunin niya ito. Kilala kita, Jennifer. Alam ko kapag may problema ka. Tell me, anong problema mo? Wala akong problema. Masayang masaya ako, okay? Huwag mo na akong intindihin. Bumalik ka na sa loob at baka hinahanap ka na ng mga bisita mo't ni Ivy. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong problema mo. Sabihin mo sa akin at baka matulungan kita. Gusto mo talagang malaman kung anong problema ko? Oo, dahil magkaibigan tayo
at tinaka ng mga anak ko. Nandito ako, Jennifer, para tulungan ka't damayan. Ikaw ang problema ko, Third. Ikaw. Ano? Bakit naman ako? Dahil hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. Akala ko tanggap ko na magkaibigan na lang tayo pero hindi. Dahil nararamdaman ko ang sakit dito. Ang tanga-tanga ko na nasa akin ka na nga, pinakawalan pa kita. Dahil naging marupok at mahina ako. Kung pwede ko lang ibalik ang panahon at oras, hindi kita lolokohin at sasaktan. Pero hindi, dahil wala namang magic. Tuluyan na ngang napahagulgol si Jennifer sa harapan ni Third. Sorry, Third. Sorry sa lahat-lahat. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman kayo guguluhin ni Ivy dahil aalis na ako. Aalis ka? Saan ka naman pupunta? Darating next week ang tita ko na nasa London. Inalok niya ako na magtrabaho sa kanya, tinanggap ko yun. Paano ang kambal? Isasama mo ba sila? Isasama ko sila. Pwede mo naman silang dalawin doon kung gusto mo. Yun lang kasi ang naiisip kong paraan para makalayo sa'yo. At para mabilis kitang makalimutan. Naiintindihan ko ang desisyon mo. Kung yan ang sa tingin mo'y tama, hindi kita pipigilan. Salamat. Hinatid na lamang ng tingin ni Third ang papalayong si Jennifer. Pinagdarasal niya na sana. Mahanap din ito ang bagong pag-ibig para maging masaya na ito katulad niya.